Magandang gabi po sa lahat. Sa lahat ng mga nakapanood sa videong ito. Unang-una, wala akong paki sa mga sumasaway sa akin na ako ay pangit habang nagsasalita sa videong ito. Ang mahalaga ay maibibigay ko sa inyong lahat ang katotohanan tungkol sa pananampalataya. English is faith unto God in heaven. Pananampalataya na meron ka. So, para matulungan po ang lahat, hindi lamang sa ang alam mo ay papasok sa simbahan upang magsamba, uuwi sa bahay, kakain, matutulog, at pupunta na naman sa simbahan upang magsamba na naman, uuwi, kakain, at matutulog, magtatrabaho. Upang malalaman mo, matutunan mo na ang pananampalataya ay hindi lamang sa personal na kaligtasan mo. Do you think may kaligtasan ba sa ganyang pananampalataya? Uuwi ka, magsamba, pupunta ka sa simbahan, magsamba, uuwi, kakain, matulog, magtrabaho, punta na naman sa simbahan. Do you think nandyan ba ang kaligtasan? Wala po dyan ang kaligtasan. Ang tunay na ligtas, ang ibig ko sabihin, ang pananampalataya mo na maililigtas ka ng banal na Ama sa pang-araw-araw mo at magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, ay yaong nauunawaan mo ang mga nababasa sa mga kasulatan, sa mga salita ng Diyos. Hindi lamang sa ginagawa mo ang pagsamba, pagpunta ng simbahan, hindi lamang po ganyan. Kundi maibulay-bulay po ang mga salita ng Diyos. Nagbigay ka ng oras sa pakikinig ng Diyos, pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ba kaya natin magbilang ng pera gamit ang ating mga mata? Bakit hindi natin gamitin sa pagbabasa ng salita ng Diyos? Ang nagbibigay buhay ang salita ng Diyos, hindi ang pera. So, ngayon, sa unang tanong na upang maliwanagan ang lahat ng tao, maging leader ka man sa church nyo, pinuno ka man sa church nyo, o ordinaryong member ka lang sa church nyo. Ito po ang unang tanong. Bakit kinailangan ng mga tao na makuha ang spiritual na mga unawa sa nababasa? Kung ayaw nyo ng spiritual na mga pakahulugan, gusto nyo lamang yung mga nababasa, anong mangyayari? May mga video ng mga pastor na ine-interpret nila ang mga nababasa ayon sa nababasa lamang nila. Gusto nyo magbigay ako ng halimbawa? Ito yung mga mangyayari kapag kung hindi kayo magsikap na makuha ang mga spiritual na mga unawa. Ito yung mangyayari. May isang leader ng pastor. Pilit niya buhayin ang isang patay sa isang nakalatay na dyan sa ataol. Pilit niyang buhayin, in Jesus name, mabuhay ka, in Jesus name, mabuhay ka, in Jesus name, mabuhay ka. Kasi nga, naniniwala sila na si Jesucristo ay makapagpabuhay ng patay. Kaya nga, dinadrama nila, ina-apply nila ng literal na ayon sa nababasa. Nasaan dyan ang banal na espiritu? Nasaan? Paano makakapagturo ang banal na espiritu sa ganyang unawa ng isang leader ng Kristiyano? Anong matutunan ng mga membro sa ganyang unawa? Mag-aantay ka
Papasok ka lamang sa isang grupo ng Kristiyano kung ang pinuno ay makapagbuhay ng patay. Mamatay ka na lamang, hindi yan mangyayari. Kasi ginagawa nyo lamang na pambatang kwento ang nababasa nyo sa Biblia. Hindi nyo ina-acknowledge ang maibibigay ng banal na Espiritu ng Diyos upang maunawaan mo para sa ikalalago ng pananampalataya nyo. Madami pang mga nakakatuwang pangyayari kapag gagayahin lamang ang anong nababasa. Alam nyo din ba na kapag hinuhugasan ni Jesucristo ang kanyang mga alagad, yung mga paa nila, may espiritual na mga unawa yun. Anong ginagawa ng mga iba pang mga leader ng Kristiyano? Ginagaya. Lahat ng mga alagad, hinuhugasan ng paa. Bakit hindi ba marunong maghugas ng paa ang kumpleto naman ng kamay? Do you think mababago ang buhay? Maaalis ang mga karumihan sa yapak ng mga paa ng iyong mga alagad kung huhugasan mo ng literal na tubig. Anong tingin nyo sa salita ng Diyos kung ganyan ang mga unawa nyo? Simple lang ba na salita? Ang salita ng banal na Amang Diyos sa langit? Simple lang ba na walang kapangyarihan ito? May kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Huwag niyo pong hayaan na papasok kayo, aanib kayo sa mga ganyang mga unawa ng mga pinuno nyo na walang alam kung ano ang magagawa ng banal na Espiritu ng Diyos. So, bakit ako nagtatagalog? Bisaya ako, Negros ako, bakit ako nagtatagalog? Siyempre, lahat ng nakikinig, kailangan nila maunawaan. Uunahin ko ang mga kapwa ko Pilipino bago ang mga taga-Ingles, di ba? Kailangan ko maipabatid na huwag kayo magpalinlang sa mga kwento-kwentong pambata na nakukuha lamang nila dyan sa gilid-gilid ng mga ideya nila. Inaangkin nila ang salita ng Diyos na ito ay kwento sa kanilang buhay upang maniwala kayo at may dagdag pa na pera pang paakit. Yan, mas lalo kang maliligaw, mas lalo kang malinlang sa ganyang mga estilo ng mga pinuno. Hayaan nyo kikilos ang banal na Espiritu ng Diyos. Kung paano mo may sasabuhay ang mga nababasa mo, ilagay mo ang sarili mo bilang mananampalataya, bilang mambabasa, bilang Kristiyano. Ngayon po ay naipaliwanag ko na kung anong kahalagahan ng mga espiritual na mga unawa kaysa sa agarang mga unawa na ayon lamang sa nababasa. At marami pong salamat sa pakikinig.